Marami nagtatanong sa akin kung paano ba maging focused sa mga goals natin sa buhay. Marami rin sa atin na talaga namang gumagastos para mag-aral ng financial planning, pero bakit at the end of the seminar, parang ganun pa din ang attitude natin sa pera? Maraming mga OFWs na sa mahabang panahon ay nakita na ang mga mali sa diskarte nila sa pera, pero bakit taon-taon ganun at ganun pa din ang kanilang ginagawa sa perang kanilang pinaghirapan? If you are having troubles in sticking with your budget, this episode is for you. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast-Changing World. Kung nahihirapan kang sundin ang mga ginawa mong plano kung paano mo ma-achieve ang financial freedom, isang malaking dahilan ay baka naman talagang hindi ka pa handa sa pagbabago. Kahit gaano mang karaming libro ang basahin mo upang matuto kung paano yumaman or ilang beses ka pang umattend ng mga financial literacy program, walang silbi ito kung hindi ganong kalalim ang desire mo upang magbago. Madaling sabihin na gusto mong yumaman. Kaya lang, ano ang mas matimbang sa iyo ngayon? Ang pagbili ng mga bagay na kahit hindi ganun ka-importante, as long as mapapasaya ka neto, o ang pagkakaroon ng kapanatagan sa iyong kinabukasan, ang saya na wala ka ng utang at pagkakaroon ng pera, ano man ang gusto mong bilhin. The first thing that you need to do to have a total change in whatever area you want to change is to make a conscious decision that you really want to leave your old ways. Handa ka na bang talikuran ng mga mali mong ginagawa tungkol sa paghawak ng pera? And I know this is not going to be easy. But to stick to the change that you are looking, allow me to give you some suggestions. First, you need to create a financial plan. A written financial plan. Kung mapapansin mo, parang ang daling isipin ng mga bagay na dapat natin gawin tuwing tayo ay inspired. Pero after that moment, babalik ka sa dati mong habit at believe me, makakalimutan mo na ang inspirasyong iyon. Kaya ang solusyon, dapat isulat mo ang mga bagay na gusto mong baguhin. At upang tuluyang makapagbago, isama mo sa isusulat ang mga steps na dapat mong gawin. Kung mahilig kang gumimik, magkano ang dapat mong ibawas at saan mo dapat ilagay ang mababawas mo? Maging ang mga bagay na gusto mong marating, dapat nakasulat din. Pangalawa, anumang mga steps na isinulat mo sa plan mo, dapat gawin mo ito regularly. Kung ang nakalagay sa financial plan mo ay monthly mag-i-invest ka, then dapat on a monthly basis, dalawin mo ang ginawa mong plan upang hindi mo talaga siya makalimutan. I do suggest, your plan must not be kept. It should be placed in a visible area, like putting it on your desk. Ito ay upang paalalahanan ka na meron kang pangarap na inihanda. Then thirdly, monitor your progress. Measure your success. Sabi nga ni Peter Drucker, isang management expert, if you can't measure it, you can't manage it. Ang isang financial goal ay hindi dapat sinusukat sa kung magkano ang kinikita neto araw-araw. Instead, alamin mo kung magkano ang nailaan mo na sa goal na ito. Gaano ka nakalayo sa goal mo? Asahan mo, ang fund performance ay magpapabago-bago araw-araw. Pero ang investing attitude mo ay hindi dapat nagbabago. I know how easy it is to just go back to our old self. But remember, the reason why you are trying to change something in your life is maybe because you want a new identity. From being broke to financially free. So kung gusto mo ng panibagong buhay na financial, stop worrying about the results and start worrying about your new identity. Financially free person. Let us become the type of person who can buy anything we want, anytime we want to. Build the habit now, the result can come later. So, until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it. Hey, it's Chris. Did you like this episode? Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito,
you can do 4 things right now upang magpatuloy ang sabay-sabay nating pag-aaral. Una, you can subscribe to our video channel, and I hope you do, so you can learn something new from us every week. Pangalawa, you can have my book by ordering from the link below. Third, you can go to our website so you can read more articles from us. And fourth, you can like our Facebook page to receive a daily inspiration, updates on new products, podcasts, seminars, and events, and everything else na di namin maibigay sa video channel na ito. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Until then, go out and make a difference. Make money, be wealthy, and help someone else along your journey. God bless.